Hello mga kahugot, Happy Valentine's Day. Hindi sa lahat kasi alam ko naman na merong hindi nagsa-celebrate ng Valentine's Day dahil sa religion and malawak na kasi ang ating nasasakupan mga kahugot, ano? International na tayo at karamihan ng mga nakikinig sa atin ay mga OFWs na malayo nga sa kanilang partner sa buhay, hindi ba? Kagaya na lang ng ating story sender ngayon na nasa malayo sa kanyang pinakamamahal. And anyway, kung bakit ako may intro mga kahugot, kasi hilingin ko lang na sana ay medyo magpreno tayo sa pagko-comment pagkatapos ng kwento. Kasi mabait naman yung si Venus, yung ating story sender. Kaya lang hindi naman talaga yung perfect, di ba? Perfect. Hindi tayo perfect mga kahugot and we commit mistakes. At naging honest lang siya sa mga pagkakamali niya. So, sana ay maiwasan nating mag-bash, okay? Kung ano man yung pagkakamali niya sa buhay ay maging lesson na lang sa mga nakababata at i-appreciate na lang natin na hindi natin o hindi ninyo mararanasan o magagawa yung pagkakamali na nagawa niya kung meron man. Again, Happy Valentine's Day sa mga naniniwala sa Valentine's Day. At narito na ang kwentong hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, may tanong ako sa mga kahugot. Alin ang mas gusto niyong partner sa buhay? Yung pareho kayo ng interest or likes o yung kasalungat na mga gusto nyo? Ako kasi ay dumating sa point na gusto ko sanang piliin si Jeffrey kasi impressive ang kanyang personality at status sa buhay. Kaya lang magkaiba kami ng interest. I like Switzerland while siya ayaw niyang umalis ng Dubai. He is a huge fan of skyscrapers, nice cars, high technology. While ako ay nangarap na makapunta at ma-experience ang matataas na luntiang bundok ng Switzerland, ang kulay berdeng paligid, matataas na waterfalls, malilinaw na tubig ng ilog at sapa, at ang mga bahay kahit nasa village ay magaganda, tahimik, payapa, and on winter, everything turns into white with snow. For me, Switzerland is an ultimate dream. It's my heaven. And luckily, natupad ko naman ito. Isinilang at lumaki ako sa Barangay 169, Pasay City. It's a very congested place. Hindi naman siya squatter pero dikit-dikit ang mga bahay at dahil kakapiraso ang lote, sa kagustuhan ni Papa na ma-expand ay nagdagdag siya ng floor. Kaya nga yung bahay namin, umabot ng 4-story pero walang elevator. Yung parang 4th floor ay roof deck sana. Pero nung mag-asawa ulit si Kuya Victor na panganay namin, ginawa na rin niya itong bahay with 3 bedrooms. 4 lang kami magkakapatid, Kuya Bono. Ako ang pangatlo. Lalaki ang panganay at pangalawa, sina Kuya Victor at Kuya Vincent, then bunso namin si Valerie. Government employee si Papa. Pareho sila ni Kuya na naniwala sa stability ng buhay na nakadepende sa pasweldo ng gobyerno. Si Mama naman ay self-made businesswoman. Yung ground floor ng aming bahay ang kanyang opisina. Mahilig siyang mag-franchise ng mga food cart business gaya ng siomai, burger stand, fruit juice, bibingka, french fries at kung ano-ano pa. Katandem niya si Kuya Vince sa business na yon kasi pareho sila ng interest and personality. Pareho silang mahilig sa mga expensive things like jewelry, clothing, and gadgets kaya hindi sila nakakaipon. Kahit malaki ang pumapasok na pera sa kanila, marami pa rin silang utang.
Si Valerie naman bilang bunso ay nalito noon sa karir na gusto niyang tahakin dahilan para kung ano-anong kurso ang in-enroll niya. Pero in the end, hindi nakatapos dahil nabuntis ng maaga. Ako naman si nature and animal lover, bilang isang Pasay girl, namulat ako sa pangit na impression ng mga tao sa paligid ko. Mga gumagalaw lang para sa pera at handang mamatay o makulong sa ngalan ng material na bagay. Hindi ko yan gusto. Hindi ko naman nila lahat dahil marami din naman akong mabubuting kaibigan sa Pasay. Pero sa neighborhood talaga namin noon habang nagkakaisip ako, napakadalang ng mga totoong tao. And I began disliking them at mas gusto ko pang mag-care sa asong ligaw o pusa na walang nagmamay-ari. Natatandaan ko rin kung gaano ako nasuklam kay Papa nung grade 6 ako dahil sa pagpapaputol niya ng kaisa-isang puno ng mangga sa harap ng bahay namin dahil lang sa renovation na kanilang ginawa sa bahay. I love that tree. Hinahaplos-haplos ko ang dahon niya noon dahil kung ilalabas ko sa bintana ng kwarto ko ang kamay ko, naaabot ko ang dahon nito. That tree was the most beautiful sight kapag tatanaw ako sa bintana. It's green kaya natatangi siya dahil imagine Barangay 169 Pasay, dikit-dikit ang mga bahay at hindi naman kagandahang buildings. Karamihan ay mga luma pa. But there was that tree with lush leaves that I love to see and touch tuwing umaga. Tapos bigla siyang mawawala dahil lang sa renovation sa ibaba. Kasi gusto ni Mama na lumuwang pa ang kanyang headquarters. Sobrang sumama ang loob ko noon. Pakiramdam ko that time when I was 12 ay hindi ako mahal ng magulang ko. Wala silang pakialam sa mga gusto ko. Gusto ko ng pet, pusa or aso pero ni minsan hindi nila ako pinagbigyan. Mabaho at madumi daw ang mga hayop, sabi ni Mama. Gusto ko rin mag-alaga ng maraming halaman pero wala kaming space para sa kahit maliit lang na garden. Nakapag-alaga naman ako ng 3 halaman sa likod. Sa may laundry area, nakalagay lang sa paso. Nung una, Rose, Santan at Daisy, pero hindi naman sila nagtagal. Well, yung Santan ay nagtagal, kaya nang lumaki ng lumaki. Sumunod nun kung ano-anong halaman na ang itinanim ko sa 3 paso, hanggang sa nasubukan ko pa nga magtanim ng oregano at tanglad. Habang nagdadalaga ako, Kuya Mono, nangangarap akong makapag-asawa ng isang lalaking taga-probinsya, someone from Palawan, Mountain Province, or Cordillera. Pangarap ko din na magkaroon ng tree house nung bata pa ako. Na-amuse ako sa mga English movies na may mga tree house o bahay kubo na napapalibutan ng mga halaman, gulay at puno. Mayroon ding green yard kung saan naglalaro ang mga aso, pusa at iba pang mga pets ko. Yung ganitong eksena at tanawin sa imagination ko ang naging mataas na pangarap para sa akin. Kabaliktaran ng mga pangarap ng mga kapatid ko. At dahil kakaiba ang pangarap ko, hindi ako nagkukwento sa kanila. Sila magagandang bahay, maraming pera, magagarang sasakyan, mamahaling gamit ang mga gusto nilang ma-achieve sa buhay. And they call it advancing or moving forward sa buhay. Samantalang ako, napapangiti ako sa imahinasyon ko na naglalakad akong nakapaa, nakatapak sa maliliit na damo sa isang burol habang papasikat ang araw na natatanaw sa dulo ng malawak na dagat. And I can feel how nice it is to breathe the fresh morning air. So fresh and clean. At hindi kagaya ng polluted na hangin ng Pasay City. I feel terribly sorry to myself dahil wala kaming high school love life. Kami kasi sina Ella at Ernaline na mga best friends ko at classmates since elementary days ay kapareho kong 0 sa high school love life. Yes, I know it's lousy pero hindi talaga ako nagkagusto sa mga nagkagusto sa akin.
Pero nagkaroon ako ng crush na ako lang ang nakakaalam. Siya si Gideon Raval. Senior high school na ako sa MAC o Manila Adventist College noon. Working student si Gideon at mas matanda siya sa akin. Third year college na siya noong grade 11 ako. Isa sa mga trabaho niya ang mag-alaga ng mga halaman sa loob ng school campus kaya ko siya napansin noong unang pagkakataon. Akala ko nung una, may hinahanap lang siya sa halamanan, yun pala, nagtatanim siya. Mula noon napapatingin na ako sa kanya tuwing madadaanan namin siya pero never kong sinabi sa mga friends or classmates ko na crush ko siya. Alam ko kasi na pagtatawanan nila ako. Tuwing makakasalubong ko si Gideon, napapako ang mga mata ko sa kanya. Gwapo siya para sa akin at kaya ko nga pala nalaman ang pangalan niya ay dahil sa school ID niya na nakastrap sa dibdib niya. I know however na paghanga lang talaga yung naramdaman ko kay Gideon pero hindi ko rin nasabi sa mga best friends ko na hanggang noon ay hindi pa rin nakaka-experience magka-jowa sa totoong buhay. Si Ernaline kasi nagkaroon ng boyfriend sa social media pero hindi sila nag-meet sa personal. Nagchat-chat lang sila. Nagtatawagan pero lahat ng excuses ay ginawa ni Ernaline para lang hindi sila mag-meet in person. Fake account ang gamit ni Ernaline sa Facebook at hindi niya totoong pictures ang nandun. Mataba kasi siya at hindi pinalan magkaroon ng magandang mukha at katawan. Si Ella, manang talaga siya. Hindi siya ganun katalino pero masipag talaga mag-aral kaya lumabo ng husto ang mga mata at kakambal niya ang kanyang degradong salamin sa mata. Ako naman may dream boy talaga ako na alam kong hindi ko matatagpuan sa buong high school life ko. Baka sabihin niyong baliw ako kapag sinabi ko ang totoo. Pero ang pantasya ko talaga noon, Kuya Bono, ay si Tarzan. Call me weird pero yan ang totoo. At dahil si Tarzan ang pantasya ko, ako naman si Jane. I was so in love with the plot na dayo lang si Jane sa gubat at si Tarzan ay innocent sa lahat ng makabagong bagay but they still fell in love. And that's true love dahil binaliwala ni Jane ang mga differences nila. I dreamt of that too. Pero alam ko na pantasya lang yon at hinding-hindi mangyayari sa totoong buhay. College, lumipat kami ni Ernaline sa FEU. Naiwan si Ella sa MAC. Kumuha ako ng business management course na hindi ko naman talaga gusto. Second year college ako nung makapag-asawa for the first time si Kuya Victor ng taga Solano, Nueva Vizcaya. Doon ginanap ang kasal nila kaya nagpunta kami syempre at iyon ang first time kong makapunta ng northern part ng Pilipinas. Or should I say, first time kong makalabas ng NCR. Pero natatandaan ko na matagal na diskusyon pa ang nangyari bago napilitan sina mama at papa na pumayag na sa Nueva Vizcaya ganapin ang kasal ni Kuya. Masyadong busy ang parents ko, Kuya Bono, sa mga buhay-buhay nila. Kaya naman, wala talaga akong matandaang nag-out of town kami noon kahit sa parandali ang bakasyon lang. Wala naman daw kasing dahilan para mag-bonding dahil araw-araw kaming magkakasama sa bahay. Lord, ewan ko sa kanila. Si Papa ay empleyado ng gobyerno pero tuwing weekend ay kasama niya ang mga kaibigan niya. Si Mama naman, busy sa business at social life niya. Sina Lolo at Lola naman, mga grandparents ko sa father's side ay kasama namin sa bahay. Nasa second floor din ang kwarto nila, katabi ng kwarto namin ni Valerie. Lolo at Lola ko naman sa mother's side, nakatira sa apartment sa Leverisa sa Pasay din. Binenta kasi nila ang bahay nila para makapunta ng Amerika si Tita Chay na nag-iisang kapatid ni Mama. Wish ko noon pa lang, Kuya Bono, na sana may kamag-anak kaming taga-probinsya na mapupuntahan ko tuwing bakasyon.
Well, may pinsan naman si Papa sa Bulacan pero hindi sila close at hindi rin naman masyadong probinsya ang San Jose del Monte kaya hindi ko rin inasamang pumunta doon. Kaya nga nung magpakasal si Kuya sa Solano, Nueva Vizcaya, feeling ko ako ang pinaka-excited na member ng pamilya na magpunta. At hindi ako nabigo sa expectations ko, Kuya Bono. Lalo na nung pagkatapos ng San Jose City, Nueva Ecija ay pumasok na sa Caranglan where I saw mountains and a lot of trees. Then Santa Fe is also full of beautiful natural sceneries. Sobrang saya ko noon. Ako nga lang at ang driver ng inarkila naming coaster van ang gising noon sa biyahe. At punong-puno pa rin ang energy ko noong marating namin ang barangay ni na Ate Lane na makakasalan nga ni Kuya Victor. It was literally a barrio with lots of trees and smiling people and children and domesticated animals. Sabi ko noon pa lang, sana dito ako nakatira. Dumating kami pasado alas 4 ng hapon kaya maliwanag pa. May nakaset na noon na malaking tent na siyang place ng sayawan. May malakas na tugtog at napakaraming tao. Sina Mama at Papa ay nakipag-usap muna sa pamilya ni Ate Lane. Pasensya na lang kung hindi ko mababanggit ang totoong pangalan niya at maging ang lugar nila kasi hindi sila nagtagal, Kuya Bono. At hindi naging maganda ang paghihiwalay nila. Pero nakasal sila. Naganap yung parang party noong gabi. Maraming dalaga at binata ang nagsayawan. Then ng umaga, kinasal sila sa simbahan. Hindi ako abay kasi lahat halos ng abay sa part ng babae nang galing. Hindi nga ako sumama noon sa simbahan eh. Pero nakita ko ang mga abay. Magaganda at guwapo sila. Yung mga lalaki, lalaking lalaki talaga, mga moreno, at parang wala silang arte sa katawan. Lalo na yung isang medyo kulot ang buhok, ang ganda ng trim ng mukha niya, at mayroong nunal sa pagitan ng ilong at labi niya. Well, hanggang dun lang ako, taga-observe, at walang pumapansin sa akin. Ganoon naman talaga ako kahit sa bahay namin. Ako yung tipong hindi nila dapat alalahanin kasi kaya ko ang sarili ko at wala akong reklamo sa buhay ko. So nung umagang yun na nagpuntahan sila sa simbahan para sa kasal, mas pinili kong mag-adventure o mag-explore sa baryo na mag-isa. Naglakad-lakad ako sa kalsada hanggang sa dulo, wala na mga bahay pero natatanaw ko na parang may ilog sa gawing ibaba. Tumuloy ako. At pakiramdam ko noon ay natagpuan ko ang dream boy ko nung makasalubong ko ang dalawang binatang perehong walang damit na pang-itaas. Pareho silang moreno, galing sila sa ilog. Masaya silang nagkukwentuhan nung medyo malayo pa sila. Ilocano ang salita nila. Pero nung malapit na sila sa akin ay tumigil sila sa pag-uusap. Nakatingin sila sa akin pero hindi nila ako inimikan. Sayang. Pero tumuloy ako sa sapa. At wala akong ibang gusto noon kundi ang maligo sana dahil napakalinaw ng tubig pero wala akong bihisan. Kaya umupo na lang ako sa ibabaw ng malaking bato at pinagsawa ko na lang ang mga mata ko sa maganda, tahimik at preskong kapaligiran na kung pwede lang sana ay hindi ko na iiwanan. Kaya lang ay dayo nga lang ako doon. Pero pumasok sa isip ko na kapag nagsettle sina Ate Lane at Kuya Victor sa Nueva Vizcaya, makikitira ako sa kanila at doon na rin ako mag-aaral. Pero yan ay hindi nga nangyari dahil sa maniwalak at sa hindi, Kuya Bono, 3 months lang silang naging mag-asawa. Natuklasan ni Kuya Victor na dati nang buntis ang babaeng pinakasalan niya pero hindi daw sa kanya ang bata. Naghiwalay sila 99 days after nilang makasal. Nagtapos ako ng kursong hindi ko naman talaga gustong-gusto.
Alam mo yung tipong makatapos lang, ganun. Luckily, wala naman akong bagsak. Pero masaya pa rin ako kasi ang pagtatapos ko ng college ay pagkakaroon na rin ng konting freedom. Nakapagtrabaho kami ni Ernaline sa isang bagong kumpanya noon sa Makati. Lalo pang tumaba noon si Ernaline pero nauna pa siyang nagka-jowa sa akin. Meron din pala talagang lalaki na gusto ang plus size na babae. And that was Marco na ngayon ay Mr. na ni Ernaline. Pangalawang boyfriend niya si Marco. May naging boyfriend kasi siya noon na hindi naman niya na-meet sa personal. Si Marco ay nagtatrabaho din sa Valero Tower. Katrabaho niya si Jeffrey na later on ay nanligaw naman sa akin. Hindi ko gusto si Jeffrey noon pang una. Masyado siyang simpatiko, vanidoso, sensible at sobrang trying to be Mr. Perfect. Alam mo yung tipong dapat wala kang maipipintas sa kanya. Hindi kagwapuhan ng mukha niya pero yung kakulangan niya ng gwapong mukha ang parang tinatakpan niya ng pagiging sobrang neat at maayos pumorma, magandang kilos at tindig, maayos na pananalita at laging pagpapakita ng sensibilities niya. Kagad kong napansin yun sa kanya nung unang pagkakataon pa lang na isama siya ni Marco sa date nila ni Ernaline, nakasama din ako. Kahit hindi ko sinadyang obserbahan siya, napansin ko talaga. Pero alam ko din dati pa na kung gusto mo talaga ang isang lalaki, sa unang pagkikita niyo pa lang ay mararamdaman mo na. And unfortunately nga ay hindi ko yan naramdaman kay Jeffrey. Pero siya, ayon sa kanya ay nakita niya sa akin ng mga katangian ng babaeng pinapangarap niya. Yung babaeng napakasimple sa lahat ng bagay. Well, kilala ko ang sarili ko, Kuya Bono. Hindi lang ako simple kundi baduy ako. Maalaga ako sa katawan pero hindi ako maporma. Wala akong pakialam sa mga usong damit. Ang mahalaga lang sa akin ay maayos at malinis. Kung nagkakaroon man ako ng mga branded na mga gamit noon ay dahil lang sa binibilhan ako ng mama ko kahit hindi naman ako nagpapabili. At age 21, never ko pang naranasan ng magpa-manicure dahil bata pa ako ay nakikita ko na kung anong ginagawa ng manikurista sa kuko ni mama. Minsan nasusugatan, dumudugo. Ayoko ding kinukulayan ng kuko ko. Natural ding malambot at manipis ang hibla ng buhok ko at si mama din ang nagsabi noon pa na huwag kong palalagyan ng gamot o chemical ang buhok ko. Regular akong nagpapagubit kasi ayoko naman ng masyadong mahaba. Lagpas balikat lang ang nakasanayan kong buhok noon, walang bangs at tinatali ko lang lagi sa likod. So ang pagtatrabaho ko noon sa Makati ay para lang makaipon ako ng sarili kong pera. At hindi upang maghanap ng magiging jowa. Gayon pa man ay gusto ko din namang maging normal na babae, gaya ng iba na nagkakajowa. Kaya kahit hindi ko naman gustong-gusto si Jeffrey noon ay hinayaan ko siyang manligaw. Sabi kasi ni Ernaline, kaya nga daw may courtship period ay para madiscover ko ang magagandang qualities ng lalaking sa akin nagkakagusto. At nung magtagal, meron nga, Kuya Bono. May nagustuhan ako kay Jeffrey at iyon ay nung sabihin niyang mahilig siya sa mga outdoor adventures. Five months na kami ni Ernaline sa trabaho namin sa Makati noong si Jeffrey pa mismo ang nag-ayang mag-weekend kami sa Villa Escudero sa Chaong, Quezon. Naririnig ko na rin dati pa ang lugar na yun at alam kong hindi kalayuan ito sa Metro Manila. Pero dahil nga walang hilig ang pamilya ko sa outing ay never ko itong napuntahan. Luckily, natupad ang plano namin ni Ernaline, Marco and Jeffrey. Sobra lang akong namahalan sa unit na tinulugan namin ni Ernaline plus disappointed ako kasi hindi gano'n ang adventure na nasa isip ko. Ano lang ba ang meron doon? Bamboo rafting, sumakay kami sa kariton na hila-hila ng kalabaw,
na lumalakad sa semento namang kalsada, kumain sa restaurant sa waterfalls, namasyal sa paligid na sementado din naman ang daan na dadaanan, may museum, artificial landscape, lahat sa paligid. Hindi ganun ang adventure na gusto ko. Sila, enjoy na enjoy nila at ayoko namang magpaka-killjoy kaya hindi ako nagreklamo. Napakanit pa rin nila habang nasa Escudero kami. Lalo na si Jeffrey na nakaputi ng shorts at polo. Kinagabihan, nangarap ako ng bonfire pero walang ganon. Nagkaroon kami ng mahaba-habang oras ni Jeffrey na magkwentuhan sa tabi ng ilog na katabi lang din ng tinuluyan naming unit ni Ernaline. Hinayaan ko lang siyang dumiga at i-build up ang sarili niya. Alam niya Kuya Bono na NBSB ako. No boyfriend since birth kaya ang tirada niya noon ay ayaw ko daw bang may ibang taong nag-aalaga at nagmamahal sa akin. Ang sabi ko naman, kaya ko namang alagaan ang sarili ko. Natameme siya at pakiramdam ko'y napahiya siya kaya ang sabi ko, pero kung magkaka-boyfriend man ako Jeffrey ay hindi dahil gusto kong may mag-alaga sa akin kundi gusto kong may taong susuporta sa mga gusto kong gawin sa buhay ko. Someone na makakasama ko sa mga lugar na gusto naming puntahan at makakasalo ko sa pagbuo ng mga special memories sa buhay namin. Nakita kong ngumiti siya. At ang sabi, nandito ako Venus. You don't need to look anywhere else. I'm exactly the guy you're looking for. Nasabi ko nga pala sa sasakyan noon palang pauwi kami galing ng Villa Escudero na next time, hiking at camping sa bundok o gubat ang gusto ko. Narinig ko ang mabilis na pagsang-ayon ni Jeffrey at ang pagkontra naman ni Ernaline. Baka hindi ko kayang umakyat ng bundok. Mabigat ang katawan ko. Oh. Sabi ni Ernaline pero kaagad sumabad si Marco. Don't worry babe, malakas ako. And after 3 months ay medyo nangyari ang pangarap kong outing. Nanghiram pa si Marco ng 4x4 na pick-up na siyang sinakyan namin papuntang The Peak campsite sa Tanay Rizal. Satisfied ako doon pero hindi sobrang satisfied. At least kasi bundok talaga siya at naranasan namin ang umakyat sa pinakamataas na bahagi ng bundok na yon. Ang lamig din ng hangin noon kahit buwan pa lang ng Marso. Nag-overnight kami doon at nakapag-bonfire din kami. Noon ko unang naranasan ng uminom ng alak, pakisama lang. Nang bumaba na kami, ilang beses nabuwal si Ernaline. Nasugatan nga siya noon pero wala siyang sinisi kasi kasalanan niya. Uminom kasi ng uminom. Okay ang adventure namin yun pero nakulangan pa rin ako. Or yun siguro ang sinasabi nilang human nature ng tao na hindi basta nakokontento. Even rich people don't get contented. Pero umasa pa rin ako noon na may pagkakataon pang matupad ang outing na sobrang gusto ko. Yung hiking na mangyayari sa isang virgin forest. Yung may makikita kang wild animals. Yung medyo dangerous. Tatawid ka sa ilog at sapa, tatalon sa waterfalls. Magkakamping sa ilalim ng sobrang laking puno at gigising na may katabing Tarzan. Joke lang. Pantasya ko lang talaga yun Kuya Bono pero umasa talaga ako na mararanasan ko pa ang ganong klaseng adventure. Kaya lang hindi na nangyari dahil nabuntis na si Ernaline matapos ng 19 months nilang relasyon ni Marco. Nagpakasal sila. Pinili na lang ni Ernaline ang maging full-time housewife and mom. Ang sabi ni Jeffrey noon, pwede naman tayo lang dalawang mag-outing ha. Mas masaya pa nga kasi all we have is each other. Hindi naman ako humindi Kuya Bono pero hindi ako komportable sa idea na kami lang dalawa.
At normal kong naunawaan na talagang hindi ko siya masyadong gusto at kulang pa ang tiwala ko sa kanya. I was actually expecting that soon enough ay susuko si Jeffrey sa panliligaw niya sa akin. 17 months na siyang naghihintay noon sa matamis kong oo. Nauna nga lang manligaw si Marco kay Arnalyn, and during their second mansary ay nagkakilala na rin kami ni Jeffrey at nanligaw kaagad siya. Hanggang sa nag-abroad na si Jeffrey sa Dubai, nanliligaw pa rin siya. Ganon daw siya kaseryoso sa akin. Napalalim naman ang introspection ko noon. Napagtanto kong seryoso talaga sa akin si Jeffrey, kaya sinagot ko na sa Facebook chat lang noon. Pero sobrang saya pa rin niya. Pero one reason kung bakit ko siya sinagot ay dahil nasa malayo siya at hindi siya makakahiling ng kung anumang pagpapatunay na mahal ko talaga siya. 23 lang ako noon, pero alam ko naman na style ng ibang lalaki kapag sinagot na ay hihilingin yung katawan mo bilang pagpapatunay ng pagmamahal at tiwala mo sa kanila. At ako, sure ako na hindi ako handang ibigay ang katawan ko kay Jeffrey kasi hindi ko talaga siya ganon kamahal at hindi pa puno ang tiwala ko sa kanya. Pero dahil nasa Dubai nga siya ay sinagot ko na. I know na hindi ito fair kay Jeffrey. Pero ang totoo, na-appreciate ko din talaga siya at alam ko din na hindi ako sobrang ganda at sobrang espesyal na babae para magpakipot ng husto. Naisip ko rin na baka kapag pinalagpas ko pa ang isang kagaya ni Jeffrey, baka magsisi ako sa huli. Kaya nga sinagot ko. Habang naghihintay pa rin ng time na baka isang umaga, paggising ko ay mahal ko na siyang talaga. Since nag-abroad si Jeffrey at nag-asawa na si Arnalyn, naging boring na ang buhay ko. Sinubukan ko makipagkaibigan sa iba kong katrabaho pero nightlife ang trip nila. Naranasan ko rin pero talagang hindi ko gusto ang party-party. Nakapagtiis pa ako sa company ng 3 taon hanggang sa naisiban ko ring mag-abroad. Una, Doha, Qatar. Office girl, at doon ko nakilala at naging kaibigan si Chona. Maliit siya, chinita pero palaban sa buhay. At marami kaming similarities lalo na ng interest. Natatandaan ko nakipagtalo nga si Chona sa admin dahil hindi nag-i-increase ang sweldo niya. Nung matapos ang contract niya, lumipat siya sa UAE. Constant pa rin ang communication namin ni Chona noon at sobra ang inggit ko sa kanya kasi malaya siya nakakapag-tour sa iba't ibang bansa, lalo na kapag holidays like Ramadan. Noong matapos din ang kontrata ko sa Doha ay lumipat din ako ng UAE. Hindi kami same company ni Chona pero madalas kaming magkita. Si Jeffrey naman, sinalubong ako sa airport noon sa Abu Dhabi kahit nasa Dubai siya. Yes, Kuya Bon, hanggang noon ay kami pa rin ni Jeffrey. Pero wala pa rin akong very special feelings para sa kanya. Para lang talaga kaming magkaibigan. 3 months pa lang ako sa Abu Dhabi, Ramadan na at open ang company sa mga gustong mag-leave. Siyempre, isa ako sa mga yon. Before Ramadan ay nakapag-book kami ng tour sa Georgia at natuloy yon 2 days before Ramadan. Medyo stricto pa ang travel policies noon. Kailangan pa ng PCR test. At sa health office kung saan ako nag-PCR ay may kumalabit sa akin. Sabay tawag sa pangalan ko. Paglingon ko, isang babae ang nasa harap ko at matamang nakatingin sa mga mata ko. Si Atila Lane, ang unang asawa ng Kuya Victor ko. Nagkausap kami ng matagal-tagal ni Atila Lane kasi inaya ko siyang kumain sa isang kebab restaurant malapit sa health office. At naantig ako sa mga kwento niya. Siya daw ang biktima sa paghihiwalay nila ni Kuya Victor at totoong anak ni Kuya Victor ang pinagbuntis niya at isinilang niya na siyang dahilan kung bakit siya nag-abroad para buhaying mag-isa ang anak nilang
tinalikuran ng kuya ko. I need to admit na dati wala akong pakialam sa mga issues ng pamilya ko. Hindi naman kasi nila ako sinasali sa tuwing parang nagko-conference sila. Lalo na tungkol sa paghihiwalay noon ni na Atila Lane at Kuya Victor. Basta't ang alam ko lang noon, hindi anak ni Kuya Victor ang pinagbuntis ni Atila Lane at yun ang pinaniwalaan ko. Pero nakausap ko nga ng harapan si Atila Lane at sa totoo lang Kuya Bono, naniwala ako sa kanya. Lalo na nung pakitaan niya ako ng mga pictures ni Byron, ang anak niya, at mukha naming magkakapatid ang nakita ko sa mukha ni Byron. Kami kasing magkakapatid Kuya Bono ay halos magkakamukha. Ang tanong ko noon kay Atila Lane, bakit hindi ka naghabol? Ang sagot niya, ayaw ng pamilya ko. Kahit mahirap lang kami, may dignidad kami. Sasabihin ko kay Mama Atila Lane, pwede ba akong makahingi ng picture ng bata? Pwede naman. Pamangkin mo naman siya pero hindi ko gustong sabihin mo pa sa mama mo or kahit kanino sa pamilya mo. Wala akong nakikitang dahilan para malaman pa nila. Noon ko palang talaga na-appreciate si Atila Lane. Nang hinayang ako kasi mabuting babae siya. Hindi kagaya ng pangalawang asawa ng Kuya Victor ko na kasing ugali ni na mama na siyang dahilan kung bakit ngayon ay si Kuya Victor ang pinaka-poor sa aming magkakapatid. Well, karma is digital eka nga nila. At tama ang sinasabi nilang ang inaapi o tinatapakan ay inaangat ng Diyos. Balik muna tayo ng 2021 na first time kong mag-tour noong nasa UAE ako. Sa Georgia nga kami nagpunta, kasama ko ang mga katrabaho ko at napakamura lang ang nagastos namin. Sa mga OFW na sarado ang isip sa pagtutour dahil akala nila mahal, well, nagkakamali kayo dahil kung grupo kayo ay makakamura kayo, lalo na kapag may promo sa mga airlines. Natatandaan kong ang nagastos ko lang lahat noon sa Georgia tour namin ay 1,200 dirhams. Hindi sumama si Jeffrey. Wala daw siyang pera dahil nagpapatayo siya ng bahay namin sa Cavite. Namin talaga no. Yun naman kasi ang sabi niya Kuya Bono. Pinaghahandaan na daw niya ang future naming dalawa. Alam mo Kuya Bono, okay lang talaga kay Jeffrey ang ganong setup namin noon. Hindi ako mahilig sa mga romance movies pero paminsan-minsan ay nakakapanood ako. At kung i-compare ko ang relationship ng mga bida sa mga romantic movies sa relasyon namin ni Jeffrey, boring talaga yung sa amin. Well, once nagpunta siya ng Abu Dhabi at nagkaroon kami ng private moment kung saan siya nagtangkang may mangyari sa amin, maliban sa kissing, hindi ako pumayag. He was of course disappointed pero nag-sorry pa rin siya. At ako ang magsosorry din sa inyo kasi wala pa rin kayong naririnig na kilig moments sa kwento ko. Pero don't worry mga kahugot, meron din mamaya. Pero yun nga, naunahan pa rin ako ni Atila Lane na magkaroon ng makulay na love life dahil may nakilala siyang Swiss businessman na may negosyo sa Dubai. Si Levi. Importer si Levi ng Swiss cheese. Na in love si Levi kay Atila Lane. Medyo may edad lang si Levi pero hindi naman ganun katanda. Tinapos lang ni Atila Lane ang kontrata niya then nagsama na sila sa villa ni Levi na para mag-asawa. Umuwi din sila dyan sa Pilipinas at 2 buwan lang mula na makabalik sila ng UAE. Nag-aya si Atila Lane sa Luzerne. Doon daw sila magpapakasal at kailangan nila ng witness. Ako kaagad ang naisip ni Atila Lane. Mag-aya pa raw ako ng isa dahil all expense paid naman ang asawa niya. Inaya ko siyempre si Jeffrey, pero ayaw niya. Alam ko namang dati pa ay gusto na talaga ni Jeffrey na gawing tahanan ang Dubai at hindi niya ito maiwan-iwan.
Ang ginawa ni Ate Lalaine ay pinag-flight niya ang nakababatang kapatid niya. Akala ko si Ate Lourdes na isa sa mga abay nung kasal nila ni Kuya Victor ko, pero hindi pala. Oo nga pala, naanal na ang kasal ni na Kuya Victor dahil ayaw noon ang pangalawang asawa ni Kuya Victor na magsama sila kung hindi pa sila kasal. Ginastosan ng kuya ko ang annulment ng kasal nila ni Ate Lalaine. At ang dumating nga na kapatid ni Ate Lalaine ay si Legend. At sorry na kaagad dahil unang kita ko pa lang kay Legend ay nagka-crush kaagad ako sa kanya. Isa din siya sa mga abay ng kasal ni na Ate Lalaine at Kuya Victor. Siya yung medyo kulot na maganda ang shape ng mukha at may nunal sa pagitan ng ilong at labi. At ang pagpunta namin sa Switzerland, Kuya Bono, ay masasabi kong pinakamasayang pangyayari sa buong buhay ko. Yun ang katuparan ng pangarap kong adventure of a lifetime. Sa UAE pa lang noong hindi pa kami nakakaalis papuntang Switzerland, 4 na beses kong nakasama si Legend. Madali lang kasing hanapin ang place ko noon sa Abu Dhabi. Napakalapit lang nito sa main bus terminal na kulay green at mapapansin mo talaga. Tabi lang din halos ito ng Al Wada Mall at kung sa kabilang kalsada kadadaan ay malapit lang ito sa Embassy ng Georgia. Noong unang punta ni Legend, Friday noon ay kasama niya si Ate Lalaine. Pero yung mga sumunod na pagkakataong dumalaw siya ng Abu Dhabi ay siya na lang mag-isa. Nakakatulong kahit papano si Legend noon sa mga trabaho sa cheese storage ni Levi pero hindi legal kasi tourist lang ang visa niya. Kaagad kasi naging close sa akin si Legend dahil unang pagkikita pa lang namin ay kinwentuhan ka na siya tungkol sa mag-isa kong pamamasyal noon sa barangay nila. Pati ang dalawang lalaking nakasalubong ko noon ay naikwento ko at tiyak daw ng mga kaibigan niya mga yon. Nagchat-chat din kami lagi noon ni Legend. Nasa Dubai siya, nasa Abu Dhabi ako. Lalo na tuwing gabi kaya lalo pa kaming nagkapalagayan ng loob. Alam ko naman Kuya Bono na hindi dapat ganon kasi may boyfriend ako na kasalukuyan nagpapatayo ng bahay daw namin sa Cavite. Pero hindi ko talaga kayang dayain ang damdamin ko. Masaya akong kausap si Legend kahit na alam kong malayo ang qualities niya kay Jeffrey. Hindi naman bobo si Legend pero sa simpleng mga spelling kasi sa chat namin ay namamali siya while Jeffrey is always perfect. In short Kuya Bono, na-fall ako kay Legend bago pa kami makaalis papuntang Lucerne. At doon sa wakas ay nag-flight kami. Magkatabi pa kami sa upuan sa eroplano. At sa 7 oras na non-stop flight, pakiramdam ko hindi tumigil sa panginginig sa kilig ang puso ko dahil sa lalaking katabi ko. Sa tuwing mapapatingin ako sa mga braso naming magkadikit, gustong-gusto kong makita ang pagkakaiba ng mga kulay namin. Literal na para kaming kape at gatas. At yun palang Kuya Bono ay nagdudulot na ng kakaibang kuryente sa katauhan ko. Sa lumang bahay ni Levi sa Lucerne kami tumuloy. 4 na palapag yon pero paupahan ng ground floor. Nasa Lucerne ang pamilya ni Levi. Mga magulang at 2 anak niya sa una niyang asawa pero sa ibang bahay sila nakatira. Dati nang may naghihintay sa amin na house helper na kinuha ni Levi sa agency na siyang nagsilbi sa amin ng ilang araw hanggang sumapit ang kasal nila ni Ate Lalaine.
Yung gabi bago ang kasal nila ay may simpleng party na dinaluhan ng mga close friends and family ni Levi. Napainom kami ni Legend. At sa bahay ni Levi kung saan kami tumutuloy ay naging marupok ako kay Legend. O Kuya Bono, ako ang lumapit. Ako ang nag-initiate na hagkan siya sa labi. Inayaan naman niyang hagkan ko siya. Naramdaman ko rin ang paglaban ng mga labi niya sa labi ko pero pagkatapos nun ay tumitig siya sa akin tsaka sinabing, "May girlfriend ako sa Vizcaya." Nalungkot ako sa narinig ko. Pero hindi tuluyang nawala ang pag-iinit ng katawan ko kaya muli ko siyang siniil ng halik. Kaya lang ay naramdaman ko ang marahan niyang pagtulak sa akin kaya ang sabi ko, "Okay lang, Legend. May boyfriend din naman ako sa Dubai." Sa kwarto ko doon natuloy ang lahat. At alam kong nagtaka si Legend kung bakit sa edad kong 27 noon ay siya pa lang ang nakakuha sa akin. Kinabukasan noon ay natupad ang pangarap kong natural adventure. Switzerland is truly the most amazing place on earth pagdating sa magagandang tanawin. At least for me. Una naming pinuntahan ang UNESCO Biosphere. Then nung hapon ay nakarating din kami sa Fulen. Para itong heaven, Kuya Bono. I just love the scenery. Pero sinikap kong huwag malungkot at huwag asamin na sana ang lalaking kasama ko, ang lalaking humahawak sa kamay ko tuwing delikado ang lalakaran namin, ang lalaking laging nakaalalay sa akin ay boyfriend ko. Kasi hindi. May girlfriend siya, may boyfriend din ako. Para kaming nasa heaven dahil sa ganda ng lugar, pero I felt like a sinner dahil nagkakasala ang puso ko. After 18 days sa Lucerne, nagpunta na kami dito sa Bern. Dito talaga ang main factory ng cheese na paninda ni Levi. Hindi lang sa UAE kundi sa Saudi, Oman, Kuwait, Bahrain at Qatar. Yun ang mga bansang consumer ng mga produkto ni Levi. Kulang sa staff si Levi. Mahirap daw kumuha ng college graduate dito at sa parang paraang pabiro ay sinabi kong ako na lang ang kunin niya. "Are you sure?" Tanong niya sa akin. Ang sagot ko naman ay, "Yes, I am 1,000,000% sure." Pero hindi naman kagad ako nakapagtrabaho dito. Bumalik pa kami ng UAE at mahigit 9 na buwan pa ang hinintay ko bago ako nakapunta dito. Pinag-aral pa ako ni Levi ng Swiss-German language na pinagbuti ko naman. Umuwi din muna ako ng Pinas pero hindi ako nagtagal ng 1 buwan. Noon ko nakita ang tuluyang paglugmok ni Kuya Victor sa kahirapan. Government employee siya pero baon sa utang dahil sa asawa niyang feeling mayaman. Bago ako nag-flight pabalik ng UAE ay nakausap ko si Kuya Victor. Ang sabi ko sa kanya, "Kuya, magsimba ka. Humingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo. Baka sakaling maalis ang karma sa'yo." "Anong karamang pinagsasabi mo?" "Alam mo bang ang magiging boss ko sa Switzerland ay asawa
ng babaeng kinawawa nyo, si Ate Lalaine. Halos lumuwa ang mata ni Kuya Victor nung marinig niya ang sinabi ko. Well, nung una wala akong balak na magkwento sa kanya tungkol kay Ate Lalaine kasi kahit papano, sensitive naman ako sa feelings ng kuya kong naghihirap na nga noon. Kaya lang ay kung bakit hindi ko rin naman naiwasang magkwento sa kanya. Nakokonsensya tuloy ako kapag naalala ko yung gulat at lungkot sa mata ng kuya ko. Halos ganun din ang mga mata ni Jeffrey nung makipag-break ako sa kanya sa Dubai. 3 days bago ang flight ko papunta dito. Ang sabi ko kasi, Jeff, I know na kumapit ka sa relasyong ito. Pero alam mo walang patutunguhan to kasi lalayo na ako. At isa pa, mula noon, wala talagang humramdam ang special na feelings para sa'yo. I'm sorry pero you deserve someone else na mamahalin ka at pahahalagahan ka. At ganun lang Kuya Bono ay nagtapos ang 6 na taong relasyon namin ni Jeffrey. Of course nakonsensya ako. Nagpakabuti siya, nangarap na makasama ko habang buhay pero sure ako na mas pangit kapag pinatagal ko pa ang relasyong hindi naman patas dahil hindi ko natutumbasan ang pagmamahal niya sa akin. Hindi ko rin gusto yung buhay na inihahanda niya para sa amin. Hindi ko gustong tumira sa Cavite City. Pero kung sana pwedeng utusan ng puso na mahalin siya, ginawa ko na. Hindi naman ako ganun kasama at sa totoo lang ay deserve ni Jeffrey ang isang special ng babaeng tunay na nagmamahal sa kanya. By the way, ang dahilan kung bakit nanlaki ang mga mata ni Jeffrey noong araw na makipag-break ako sa kanya ay nung sinabi kong bumuka ka na ako sa iba. Hindi na ako malinis. Nagulat siya kasi hindi niya inaasahang magagawa ko yon. At alam ko din kasi na kaya niya ako sobrang gusto dahil akala niya malinis pa ako at siya ang unang lalaking makakakuha sa akin. Yun na din siguro ang dahilan kung bakit hindi siya gaanong nahirapang palitan ako. Wala pa ako isang buwan dito sa Bern. May pinopost ng pictures at videos si Jeffrey sa Facebook niya na may kasama siyang babae. At tinitiyak ko naman na bawat post niya Kuya Bono ay pinupusuan ko at minsan ay nag-iiwan pa ako ng comment na deserved happiness. Sa totoo lang yun kasi ang totoong nararamdaman ko at naghahari sa katauhan ko. Napakasaya ko dito and I deserve this. At hinahawa ko lang ang deserve happiness kay Jeffrey kasi I know na deserve din niya ang maging happy sa bago niyang jowa. Noon sa Abu Dhabi, email ang means of important communication namin sa bawat department at sa mga boss namin. Pero dito, hindi nagagamit ang email. Maliit lang itong office namin dito. Siya nga lang kaming empleyado dito sa office at ako ay assistant accountant lang. Business management ang tinapos ko at hindi accountancy pero easy lang din naman sa akin ang accounting. But one day, nung 9 months na ako dito, ay naisipan ko lang buksan ang email ko. At may isang email akong nakita na hindi galing sa alinmang department sa dati kong kumpanya, kundi galing kay Legend. Binasa ko, ganito ang eksaktong pagkakasulat. Hi Venus, sorry kung blinak kita sa Facebook. Ayoko kasi magduda si Marlene noon. Wala na kami. Nasa Maynila na siya at may iba na siyang jowa. Wala daw kasi siyang future sa akin dahil ayokong umalis dito sa Vizcaya. Mataas kasi ang pangarap ni Marlene at hindi ko siya kayang suportahan sa mga pangarap niya. Magkaiba din kami ng gusto sa buhay at ayaw niyang mag-adjust sa gusto ko. Ayokong tumira sa Maynila. Hindi ako matalino para magtrabaho sa opisina kahit nakatapos din naman ako ng college.
Sumulat ako para sabihin lang sa'yo na lagi kitang iniisip. At may gusto pala akong itanong sa'yo. Pwede mong sagutin, pwede ring hindi. Venus, gusto mo ba ako? Kung oo ang sagot mo, bakit mo ako gusto? Hindi naman ako gwapo, pangit lang ako. Hindi mayaman, hindi matalino. Maging totoo ka lang sana sa mga sagot mo. Maghihintay ako. Magmamahal. Legend. Dali-dali akong nag-type ng sagot ko, Kuya Bono, dahil 8 months na ang email na yun at baka akala ni Legend ay nabasa ko na dati pero hindi ko lang sinagot. Gusto ko nang maiksi at direct ang sagot sana pero kung bakit hindi ko matapos-tapos. Hanggang sa nagpasya na lang ako na isend ang maiksing message na ito. Dear Legend, unang kita ko ba lang sa'yo nagustuhan na kita? Hindi ako malandi pero nagawa kong akitin kita dahil gusto talaga kita. At hanggang ngayon, gusto pa rin kita. Hindi ako naghahanap ng lalaking mayaman at matalino. Ang hanap ko ay simpleng katulad mo. Pero Legend, hindi ka pangit. Gwapo ka para sa akin at hindi lang kita gusto kundi mahal kita. Wala na rin akong boyfriend kung gusto mo pa ako. Sagutin mo kaagad to. Mula kasi nung nandito na ako sa Bern, hindi na ako nagbubukas ng email kaya ngayon ko lang nabasa tong email mo. Hintayin ko ang reply mo. Nagmamahal, Venus. LDR kami ni Legend at malaki ang pagkakaiba ng time zones namin. Gumigising siya ng alas 3 ng madaling araw para makausap ako. Alas 8 ng gabi dito kapag 3 AM dyan sa Pilipinas. Magka-chat at magka-video call kami hanggang 10 PM dito. And we do that almost every day for 8 months now. 101% na kaming sure na mahal namin ang isa't isa. Nagsasaka siya ngayon. Binilhan siya na Ate Lalaine ng lupa na tinatamnan niya ng mais at gulay. At ang mga pictures niya sa taniman ang karamihang laman ng messenger ko. Lahat yon sinesave ko, pati ang pictures nilang dalawa ni Byron, ang pamangkin ko, anak ni Ate Lalaine sa Kuya Victor ko. Nanganak na rin kasi si Ate Lalaine, first baby nila ng boss kong si Levi. Hindi ko tinatanong kung bakit hindi niya kinukuha si Byron dahil ang totoo, gusto kong pag-uwi ko ay madadatnan ko sa Vizcaya si Byron. Sa Dubai sila nakabase kasi UAE ang pinakamalakas na importer ng produkto ni Levi. Aalis din ako dito, Kuya Bono, kahit na love ko dito. Siguro by next year uuwi ako para pakasalan ng lalaking pinakamamahal ko. Ang lalaking alam kong sadyang ginawa ng Diyos para sa akin. Si Legend. At gusto ko, doon kami titira sa Nueva Vizcaya. Doon kami bubuo ng simple ngunit masayang pamilya. Hanggang dito na lang at mag-update na lang ako, Kuya Bono, kapag nakasal kami ng boyfriend kong pinakamamahal. Mia Vu, Venus. Napakarami nating shoutout kahugot dito sa ating Facebook page. Hindi kita. Kaya first 20 lang tayo makahugot kasi masyadong mahaba.
Pa-shoutout Kuya Bono to my beloved husband, Washington Tumulak dito po sa Lapu-Lapu City, Cebu from Amihan Tumulak. Maraming salamat. Miro Jewel, pa-shoutout Kuya Bono. Ingat ka palagi and God bless you too. Janine Tuzon de Varas, Abangers here, pa-shoutout po Kuya Bono, Abangers here in Taiwan from Lasam, Cagayan. Nora Henry, Abangers here Kuya Bono, maraming salamat Nora. And yun, piliin lang natin yung mga nagpapa-shoutout. Okay, so ina-appreciate natin lahat ng nag-comment kahit hindi pa shoutout, ha? Josephine Javier Viterbo, shoutout po Kuya Bono sa family ko sa Piat at Barangay Minagbag, Quezon, Isabela. Sa anak ko, always listening here in UAE, Josephine Javier. Diyam among harod ni Kwa Lilibet, taga Minagbag, Quezon, Isabela. Lagindo Warren J, pa-shoutout Kuya Bono from Tapasan, Mariano, Isabela. At ang pinsan ko na nagbabalak sumulit din sa'yo na si Randy Kilang Pasikolan. Waiting. Ito na. Nilishad Aina Deb. Okay. Shout out sa'yo. Anika Juan, shout out to you. Joseph Vergonia Reynoso, good morning. Shout out po sa asawa kong si Elsa Reynoso. Nasa Hong Kong na adik sa programa mo. Maraming salamat, Joseph, at sa iyong asawa. Antonio Ferbendiza, pang Valentine's Romance. Siguro to kuya. Abangan ko to. Kayo na lang ang magsabi kung pang Valentine's talaga ito. Siguro may maraming tayong nabasa mga stories na talagang walang ginawa kundi pakiligin kayo. Kaya lang, I cannot say na pang Valentine's Day presentation ito. Nataon lang yata. Red and Ace Albert Torres, hi Kuya Bono, may God be with you always. So I will write my story, hoping you will read it also. By the way, I'm my son here in San Lorenzo, Ruiz Parish, Burgos, Isabela. My prayers for you. Take care. Thank you, Red and Ace Albert Torres. God bless you more. Jomar Tolentino Parvo, shout out to you. Ganun din kay Samuel Galupo. I would like also to share my love story malapit na matapos Kuya Bono. Samuel, maraming salamat at pakiayos lang, ana? DJ Taruel Likigan, hello, good morning. Appreciate po sa Likigan family from Alagapan, Cagayan. Happy Valentine's Day. Maynard Castro, appreciate Kuya Bono sa asawa kong si Melanie Castro. Parehas kong di buong araw pag di napakinggan. Lagi kaming nag-aabang kung may bago kang upload. Maraming salamat, Maynard. Janet Kawilan Cabaro Matalang, shout out to you. Kevin Jewel Sulio Valdez, hello Kuya Bono, salamat. May diringgin ulit. Happy Valentine's Day, salamat sa'yo. Maria Ani C. Ignacio, shout out sa lahat ng taga Sampaloc, Cabanatuan, Isabela. Erna Linda Evangelista, shout out Kuya Bono from Hong Kong. Jocelyn Pascua Kagawad, shout out to you and happy Valentine's Day. Moises de la Cruz, mabuti naman at nakasunod ka dito sa ating bagong page. Aldrin Monterosa, shoutout naman po, pati pinsan ko si Mark Jacob M. Vargas na lagi nakikinig at nag-aabang sa mga bagong love stories. God bless you too, Aldrin. Clarence Kumaid Ngateb, shoutout to you and happy Valentine's Day. Love Nuts ng Enrile Cagayan, shoutout to you. Ola Vic, magandang buhay Kuya Bono, pa-shoutout po sa lahat ng mga marino natin. Lalo na yung mga nasa barko ngayon. Shoutout po kay Captain Anthony Guevara ng Marino, Pilipinas at ng Marino Thoughts, Codes. Salamat sa Diyos. Happy Valentine's Day. Solano, shoutout to you. Leslie Atorod Sanchez. May bago na naman akong papakinggan dito sa Kuwait habang naglilinis pa, shoutout. Leslie, shoutout to you. Spial Apri, pa-shoutout Kuya from Gataran at sa mga kasama ko dito sa Oraperan ng Central Gataran, Cagayan. Di siya man-awit. O kaya DC man-awit. Na taga Ambagyo na lagi nag-aabang sa inyo. Maraming salamat. Namimiss kong dumaan dyan. Domaras B. Mir Ariana. Happy Valentine's Day to all. Pa-shoutout Kuya Bono, lalo na sa mga katulad kong OFW here in Kuwait. Weng Limtang Hidchong Draman, hi Kuya Bono, pa-shoutout po sa lahat ng mga abangers gaya ko. So, happy na may mapapanggihan ulit. Pag-greet din po, it's my birthday today. Weng Limtang Hidchong Draman, happy birthday to you.
Tsaka happy Valentine's Day na rin. This is one day ago, so it's yesterday. So belated happy birthday, Weng. Dina Talanya Costales Arcite, pasyat ko bono sa asawa kong si Miel Arcite from Marikina City, listening from Kuwait. Iyang Yang, shout out to you. Rima Sanday Budi, assalamualaikum. Angela Ligayo, shout out to you. Ng Alhasa, Saudi Arabia. Winter Heart, pasyat ko bono from South Cotabato. Silent listener, maraming salamat, Winter Heart. You look pretty. Mared Buen Suceso, hi Kuya Bono, pasyat po sa family Buen Suceso ng Disulap, San Mariano, Isabela. Angelito Heron, hello Kuya Bono, pasyat naman kay Jong Heron na nasa Abra. Shoutout sa mga kahugot natin dyan sa Abra. Irene Caliano Mariano, good day Kuya Bono, pasyat nga po kay JP Magday na adik sa pakikinig sa mga kwentong hatid ng programa mo. Irene, maraming salamat. Sherwin Veralde di Guzman, pasyat Kuya Bono, kami ng pinsan ko na adik na si Randy Kilang Pasikolan at Warren J. Langido na kasalukuyang nasa Taiwan. Thank you, Sherwin, Randy, and Warren J. Ayan na muna mga kahugot. Natapos ko na ito. Cherisa Mateo Kafugawan, shoutout to you. Brian J. Olangka David, shoutout to you. At sa asawa ko na masipag, May Ann David from Dibag Norte, Tuguegarao City. Rubilin Gapay Asirit, pasyat Kuya Bono, sa asawa kong napangiti kapag pinagmamalaki kong nasa shoutout mo ako. God bless you always and advance happy Valentine's Day. Rubilin Gapay Asirit, shoutout to you. Karen Sapphire Kimaw ko po yan. Thank you Kuya Bono. Shoutout po lahat kami nandito sa Hong Kong. Maraming salamat Karen. Ganun din kay Lori Lynn. Hi, good day Kuya Bono from Riyadh, Saudi Arabia. Lagi po ako nakikinig sa channel nyo. Libangan ko habang nagtatrabaho. Sana araw-araw ma-upload. Pa-shoutout naman. No problem, Lori Lynn. At yan naman ang mga kahugot. At next time may paunahan na lang para tiyak na pasok kayo sa first 20. Again, happy Valentine's Day and God bless us all.